Isa sa mga pinakapasabog na budget phones this year ang P55 series ng Itel. Karamihan sa mga reviews, positive, marami ring bumili at ngayon, after 3 months mula nung unang i-launch itong Itel P55 4G, bibisitahin ulit natin to, pag-uusapan natin kung maganda pa rin at kung isa pa rin ba to sa mga best phones na pwede nating makuha under 5,000 pesos. Pero bago yan, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow nyo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so una muna, gusto ko lang sabihin na panalo yung design nito para sa presyo. Hindi siya mukhang mumurahin. May 4 na color options tayo. Aurora Blue, Moonlit Black, Brilliant Gold, tapos eto naman yung Starry Purple. Medyo malaki yung camera module. Actually, may pagka-iPhone din yung looks na para sa akin bumagay din naman sa overall design. Nagustuhan ko rin na side-mounted fingerprint scanner yung nilagay nila instead of rear-mounted na makaluma na. At surprisingly, mabilis at accurate din yung pag-unlock ko dito. Make sure lang na nakalapat ng maayos yung daliri natin kasi kung hindi, posible ring hindi ma-recognize kagad. Naka-flat frames na rin to, flat back panel, tapos flat display of course. So in terms of comfort, okay din naman. Hindi naman sobrang talas ng gilid, may curve pa rin yan sa mga kanto syempre. Tapos hindi rin sobrang bigat, kaya masasabi ko na hindi rin to nakakangalay gamitin. Now, pagdating naman sa display, meron tayong 6.6 inch IPS LCD panel na may 90Hz refresh rate, very nice to see sa less than 5K na phone, at 720p or HD Plus na screen resolution. Yung ganitong klase ng resolution, honestly, expected na rin natin dahil nga sa mababang presyo, pero ang hindi ko inaasahan ay una, yung punch hole for selfie cam. Honestly, kahit gawin nilang notch yan, hindi na rin ako magrereklamo at pangalawa, yung 90Hz na refresh rate. Nakakatuwa na sa ganitong price, pinapa-experience na sa atin ng Itel yung high refresh rate feature ng mga phones. At makikita mo rin talaga yung extra smoothness ng screen kumpara sa mga phones na naka 60Hz refresh rate lang. Isasuggest ko nga lang na iset nyo sa 90 yung refresh rate sa display settings kasi nung nag-open ako ng Facebook, napansin ko na 60fps yung binibigay nito kapag nakaset tayo sa auto refresh rate. Pwede naman natin gawin yan. Hindi naman magiging sobrang takaw sa battery, lalo na't nakita ko rin na kapag wala ng motion sa screen, mabilis din niyang nababa sa 60, which is good to save battery life. Sa brightness naman, well, medyo mahihirapan tayo kapag mataas ang sikat ng araw at nasa labas tayo. Sisilungan natin yung phone kapag ganyan, pero kung gagamitin naman indoors, enough na yung brightness para sa akin. In terms of color reproduction, okay na okay din for the price. May konting yellowish part lang tayo dito sa bandang baba na mas mapapansin kapag sagad yung brightness at kulay white yung nasa screen, pero andyan pa rin naman yung matingkad na kulay, so okay pa rin for watching videos. Take note nga lang pala na naka Widevine L3 lang to, so kung mahilig kang manood sa Netflix, limited lang sa SD yung playback resolution natin dyan. Kung wala ka namang Netflix, hindi naman kaso yan, at overall, para sa presyo, hindi na talaga para magreklamo. Actually, bonus pa nga na punch hole yung selfie cam at 90Hz na rin yung screen refresh rate. Yung speakers naman, as expected, single firing speaker lang. Okay naman yung quality for the price. I mean, sapat naman yung lakas kung nasa harap mo lang yung phone at kung manonood ka ng mga videos, hindi naman sabog at maiintindihan mo pa rin yung mga dialogues. Now, alam ko naman na performance ang gusto nyong malaman dito, so ang tanong, ano bang kayang ibigay or kayang gawin ng less than 5,000 pesos na phone ng Itel? Well, latag ko muna yung specs. Para sa chipset, gamit natin dito yung 12nm Unisoc T606 na SoC. Tapos, pagdating naman sa RAM at storage, eto yung pambihira para sa akin. 8GB yung physical memory, may virtual RAM up to 16GB, total of 24GB. Tapos 256GB naman yung internal storage. Again, less than 5K na phone, 8GB na RAM, 256GB na storage. At para lang mas maipaliwanag ko kung bakit natutuwa ako dito, unang-una after kong mag-take ng sample photos, after kong mag-install ng mga apps, ng mga games na kailangan namin for testing, more than 200GB pa rin yung natira sa storage. So, marami-raming apps, pictures, videos, at kung ano-ano pang mga files ang mailalagay mo dito. I don't think na makukulangan pa yung karamihan sa atin at kung sakali man na maubos mo, may micro SD card slot pa silang nilagay dito. At speaking of micro SD card,
nag-search ako online kung magkano ngayon ang 256 gigs na micro SD card at nakita ko na nasa 1K yung basic, tapos yung mabilis-bilis ay nasa 1,500 pesos. So, eto, buong cellphone na tapos 5K lang. At hindi rin mabagal na storage yung ginamit ha. Well, hindi rin naman siya yung pinakamabilis, pero kung makikita nyo dito sa Antutu benchmark storage test na ginawa natin, naka UFS 2.2 na rin to. Actually, mas mabilis pa ng konti kumpara sa storage type na ginamit sa mas mahal na Itel S23 Plus na UFS 2.0 lang. Pero balik tayo sa mismong performance. Android 13 yung operating system out of the box. Hopefully, magkaroon ng update to Android 14. Iko-confirm natin yan sa Itel. Antutu benchmark score natin ay pumalo din ng more than 260k, which is definitely not bad for a budget phone. Kung more on social media browsing ka lang naman, o kaya sa mga students, pang research, kaya yan nitong P55 4G. Hindi problema dito yung mga basic at yung mga pang-araw-araw nating apps. Ngayon, kung gamer ka naman, unang-una, sabihin ko na kaagad ngayon pa lang, na kung may extra budget ka pa, may mga mas magandang phones pa ang Itel na may mas capable na chipset kumpara dito. Pero kung limited lang talaga at dito papatak yung budget mo, okay lang kasi malalaro mo pa rin naman ng maayos yung mga less demanding games like Mobile Legends. Actually, nagulat pa nga ako na may ultra graphics option na rin tayo dito sa may settings. Sinet ko yan sa ultra, high frame rates, at overall, okay din naman yung experience. May eye booster feature din ang Itel dito para ma-improve yung gaming performance ng phone. At well, syempre hindi maiiwasan yung frame drops, expected na yan, at para sa akin ay okay lang yan dahil nga sa mababang price. Kumbaga, salamat na lang din na playable at nalalaro ko pa rin to ng maayos kahit nakaset sa ultra settings at over 50 FPS pa on average. Pokemon Unite, sinubukan ko rin. Hinayaan ko na lang yan sa recommended graphics which is high frame rates din at tulad ng makikita nyo dito, pumapalo din tayo ng 50 plus to 60 FPS for the most part. Frame drops kapag sobrang dami nang nangyayari sa screen, kapag may mga clash, at syempre kapag natalon tayo from base to goal zones na nangyayari din naman kahit sa mga mas mahal na phones. So para sa akin, goods na goods pa rin tayo dito. Not perfect, but playable. So overall, hindi ko masasabi na magiging sobrang lupet ng gaming experience mo dito, pero impressive na to para sa presyo. At personally, natutuwa talaga ako dahil okay na rin naman for casual gaming at hindi man natin malalaro yung mga demanding at graphic-intensive games, may enjoy naman natin yung mga sikat na less demanding games like ML and Pokemon Unite. At siya nga pala, good news din kasi sa test na ginawa ko, room temperature of 24 degrees Celsius, hindi gaanong nag-init itong Itel P55 4G. Ni hindi tayo umabot ng 40 degrees sa mga test na ginawa ko, so pwede rin kung sakaling makakarami ka ng games. Okay, so usapang battery and charging naman tayo. 5,000 mAh yung battery capacity, so same lang din sa karamihan ng mga phones ngayon. Siyempre, sinalang ko rin yan sa PCMark battery test at nakakuha ako dito ng around 15 hours na screen on time, na mataas talaga para sa isang phone, kahit ikumpara sa iba. So, masasabi ko rin na makunat yung battery nito, hindi malabo yung 1.5 araw na gamitan, o baka nga higit pa kung light user ka lang naman at hindi ka naglalaro ng games magdamag. Medyo matagal nga lang yung charging natin, 18 watts yung supported charging speed, at sa test na ginawa ko, from 10%, almost 2.5 hours yung inabot para mapuno to 100. Sa camera naman, meron tayong 50 megapixel main shooter na may kapartner na AI lens at 8 megapixels na selfie cam. Honestly, pag sinabing below 5K yung phone, hindi na talaga ako nag-e-expect ng magandang camera, pero sabihin ko lang din na dito sa Itel P55 4G, usable yung mga photos natin at pwede na rin for the price. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Itel P55 4G. Hanggang 1080p 30 fps. Wala rin tayong EIS dito, tulad lang din sa rear camera, so medyo maalo kung hindi steady yung kamay natin. Tapos in terms of details and overall quality naman,
Of course, hindi siya sobrang ganda, pero mukhang pwede na rin for video calls sa Messenger. At gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung quality ng parehong audio at video. Tapos yung selfies naman, of course hindi kagandahan pero di hamak naman na okay pa rin kasi maayos yung pag-focus sa mukha natin. Unlike dun sa worth 8,000 pesos na Cherry Aqua S11 Pro na laging out of focus yung mukha ko at hindi talaga magagamit yung photo. Okay, so again, itong ITEL P55 4G ay nagkakahalaga ng 4,499 pesos para sa 8128 at 4,999 naman para sa 8256. 500 pesos lang yung difference. So, yung 256 gigs talaga ang ire-recommend ko sa inyo. At ang kinaganda pa dito, dahil sa promo at mga vouchers na pwede nating makuha online, may mga pagkakataon na pwede na lang natin itong mabili for less than 4,000 pesos. Now, totohanan lang, kung madadagdagan mo pa yung budget mo ng plus 3, plus 4, plus 5,000 pesos, makakakuha ka ng phone na bibigyan ka ng mas magandang experience. Pero hindi kasi lahat kayang magdagdag agad-agad. So, again, kung 5,000 pesos pababa lang talaga yung ilalaan mong pambili, one of the best itong ITEL P55 4G para sa presyong yan. I mean, syempre may mga cons din tayong binanggit kanina, pero kung titignan mo yung mga positives, ang laki ng RAM, ang laki ng storage, makunat yung battery, camera performance, not bad na rin for the price, yung design, maganda rin, bonus pa sa atin yung 90Hz refresh rate, at hindi man ito yung pangmalakasang gaming phone, at least sa less than 5K, nakakatuwa na makakapaglaro ka pa rin, at may enjoy mo pa rin yung mga less demanding games. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. As usual, ilalagay ko sa description yung mga links kung saan kayo pwedeng makabili. Mas maganda kung meron kayong mga vouchers para mas sulit palalo. At para sa iba pang mga ITEL phone review videos namin, click nyo lang tong mga videos na to.